Sa bansang Afghanistan, isang bagong 90-page legal code ang nilagdaan noong January 7, 2026 ng leader ng Taliban na si Hibatullah Akhundzada. Ang bagong batas na ito ay pumalit sa dating 2009 law na ginawa para labanan ang karahasan sa kababaihan. Pero sa bagong version ng batas, kabaliktaran ang nangyari. Marami ang nagsasabing lalo pang naging legal ang pang-aabuso. At ang mundo biglang napahinto at napatanong, anong klaseng batas ito? Ito ang kwento ng isang legal code na kinakatakutan ng marami. Ito ang dokumentaryong Batas na Nakakatakot. Sa ilalim ng Article 32, pinapayagan ng isang asawa na pisikal na parusahan ng kanyang asawa o mga anak. Ang kondisyon lang, malupit. Huwag mabalian ng buto at huwag magkaroon ng bukas na sugat. At ito ang nakakabwisit. Kung sakaling mapatunayan na may nagkasala, ang pinakamataas na parusa sa lalaki ay 15 araw lamang sa kulungan kahit pa malubha ang pinsala. Sa mata ng maraming kritiko, parang sinasabi ng batas, pwede basta wag lang masyadong halata, at dito lalong umiinit ang debate. Ngayon isipin natin ang sitwasyon ng isang babae na gustong magsumbong. Hindi ito simple. Para mag-file ng complaint, kailangan niyang pumunta sa korte na nakatakip ang buong katawan. Ipakita ang injuries sa judge at higit sa lahat, may kasamang male guardian. At dito, nagiging komplikado ang sitwasyon. Dahil sa maraming kaso, ang male guardian ay maaaring ang ama, ang kapatid, o minsan ang mismong asawa na inaakusahan. Parang pelikulang may plot twist na hindi nakakatawa. May isa pang probisyon na ikinagulat ng marami. Kung ang isang babae ay bumisita sa kanyang mga magulang nang walang pahintulot ng asawa, maaari siyang makulong ng hanggang 3 buwan. At kung may kamag-anak na tatanggap o magtatago sa kanya habang tumatakas siya, maaari rin silang makulong ng parehong parusa. Sa mata ng critics, parang nililimitahan nito ang mga escape routes para sa mga biktima ng abuse. Ayon sa mga ulat ng mga observers, sa ilalim ng parehong legal framework, abay mas mabigat pa ang parusa sa pananakit ng hayop kaysa sa pananakit ng asawa. Isang detalye na lalong nagpasiklab ng debate sa international community. At dito nagtanong ang maraming observers, paano nangyari ito? Dagdag pa rito, may mga ulat na pagtalakay o pagbatiko sa bagong batas sa loob ng Afghanistan ay maaring maging krimen. Ibig sabihin, kahit ang simpleng pag-uusap tungkol dito ay maaaring magdulot ng problema o delikado. Ang United Nations Special Rapporteur na si Richard Bennett ay nagbigay ng matinding pahayag tungkol dito. Ang kanyang paglalarawan sa bagong batas, simply terrifying. Isang maikling salita pero mabigat ang ibig sabihin. Bakit ito nangyayari? Para maintindihan ang sitwasyon, kailangan balikan ang political context. Ang Afghanistan ay dumaan sa dekada ng tunggalian, pagbabago ng rehimen at pakikibaka sa ideolohiya. Iba't ibang sistema ang dumaan sa bansa, iba't ibang interpretation ng batas. At ngayon ang bagong legal code ay bahagi ng mas malawak na muling pagbubuo ng lipunan na ginagawa ng kasalukuyang leadership. Ang mga kritiko ay nagsasabing ang batas ay naglilimita sa karapatan ng kababaihan, habang ang mga supporters ng kasalukuyang system ay nagsasabing ito ay bahagi ng kanilang interpretation ng social order. Sa international stage, ang usapan ay naging mas malaki. Human rights versus cultural sovereignty. Isang debate na hindi madaling tapusin. Sa labas ng headlines at politics, ang tunay na epekto ng batas ay nararamdaman sa pang-araw-araw na buhay ng mga ordinaryong tao, mga pamilya, mga asawa, mga anak. Sa
dulo ng kwento, isang tanong ang nananatili. Kung ang batas ay ginawa para magdala ng kaayusan, ano ang mangyayari kapag ang mismong batas ay nagiging pinagdedebatihan kung makatarungan ba ito o hindi? Sa mundo ng politika, ideolohiya at kapangyarihan, isang bagay ang siguradong hindi nawawala: ang epekto nito sa buhay ng ordinaryong tao. At habang patuloy ang discussion sa international community, ang 90-page code na ito ay nanatiling isa sa pinaka-controversial na dokumento ng 2026. So yon, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Tito Jones TV dahil dito hindi lang tayo nagkwekwento ng balita. Binubuksan natin ang mga kwentong hindi laging naririnig. Shout out Reynold Bonanza from Legazpi, Albay, Yesar Adolfo from Candaba, Pampanga, Morados Compound of New Cabalan, Olongapo, Reyras ng Malate, Manila, Maria Scoromia ng Italy, Wilma Hughes from Sydney, Australia, Mrs. Rosalyn Chavez Fajardo na sa Alcobar Kingdom, Saudi of Arabia, June Grace Baculbas from General Santos City, at kay Leon Pontevilla ng Tondo, Manila. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.